International being on the blue side. Masha on the blue side ban. Interesting. I think this just tells you na hindi nagmamasha Rogue. Ang Blacklist International. Hindi natin alam. Yeah. Pero it's just rare. It's a rare sight na makita natin yung Masha ban on the blue side. Now, they do ban the Arlott as well. Hindi na naman nila first pick, especially nowadays. But RSG, they did get the Minotaur and the Mathilda ban. So it can force out the Fred in first pick from Blacklist International. Pero do keep in mind, open ang Nolan. Ay, oo, Nolan pick. At Na isa rin sa mga heroes na ginagamit ni Sensui, di ba? At sobrang naging maganda ang performances na doon. Tatawag nga din siyang Man of Steel na paulit-ulit sa retribution steals na ginagawa na sa kada match yan. It's a saving grace for Blacklist International in terms of tight matches. So ngayon, ano kaya ang mga pwedeng tanggalin pa? Kasi again, kung titingnan natin, ang dami pang mga available na heroes dito. Ganun karami, available. Available. With S. So, diba daming bola na available? Ito na naman, Baksha na naman, no? Open ang Hindi Angela, lalabas open ang Angela, open ang Nolan, open ang babanggitin ko sana lahat ng first pick ng Blacklist eh. Open ang Novaria. 100% contention rate. Yeah, actually yan ang malupit na stats niyan. Si Joy nawala na yung 100% niya. Si Nolan 4 weeks na 100% pa rin pick and ban. Yeah, gets mo rin eh kasi ang taas na early game damage. Mobility-wise, sobrang gilas din ito. So ngayon, RSG, pwede silang kumuha ng Valentina, if ever. Kasi parang umaangat na rin to sa radar. Parang marami na ako nakikita na parang sa first phase, first 3 picks, nakukuha na kagad yung Valentina. Yun ang tanong, will they be willing to do that again? Kasi yun nga ngayon ng game number 1, inuna ka nila yung Valentina. Or Midnight, how is this? Will it be the same thing? I think Fred and Ruby. Kasi yung game mo naman, ano naman eh, Blacklist may gumawa. Oh, I like this better. Fredrin and Paramis, Paramis is just decent against 5-man comps, lalo itong pwedeng buuin ng Blacklist International. Although, matchup-wise, it's not the greatest of matchup pagdating sa Mage versus Jungle kasi hindi masaya sa feeling kapag sinubukan kang patayin ng Nolan, tapos mag-ult ka para sa sarili mo. Hindi siya magandang feeling. Blacklist International here. Oh! Ayan na. I was gonna say Ruby, pero interesting na pinik nila yung Barats for the XP lane, but the problem that they have right now is pwede mag-X-Borg yung RSG dito sa third pick. Dahil hindi pa nga nababan. So ito na nga ba yung magiging sagot ng Raiders for this one? Ano nga ba yung nasa isip ni Coach Panda? Dahil yung Ruby nga ito, nakita natin ito na naging gold lane. So there's always a possibility for this first 3 picks to show differently kung matapos yung ating draft. So ito, they're really taking the time to do this. Kung ano nga bang isasagot nila. Ang counter nga ba for Barats or magmamarksman ba sila dito? I think ang pinaka-safe dito is the X-Borg. Knowing na, for sure, tatanggalin talaga yun. Oy, wait lang! Pero Benedetta! Okay! Wow! The flex! I mean, it's good against, it's decent against these 3. Not the best, pero it's decent. And ang isang problema dito ng Blacklist International is yung split pressure na dala-dala ng Benedetta. Wow. Oo, ang bilis kasi niyan eh. Oo nga, dahil nawala nga yung Arlott dito, nirespeto na rin ng Blacklist International ang kakayahan ng hero to at syempre kay Nats. So, mas macro ang pwede i-control ngayon ng RSG depending on how they do it early game. Yeah, ubusan na ng gold lane, I think, para dito. Pero kung gusto nilang mas safe, alisin ang Lilia, alisin yung mga heroes na pwedeng pambasag. I'd say Lilia, totoo. Pwede mo tanggalin yung Lilia and also Vexana for Blacklist International. Actually, maybe Lilia, Novaria, tapos kunin mo yung Claude. Ay, to be fair, yeah. Valentina Paramis matchup. dati pa yan eh, napakatagal yan ang panahon na yun. Classic Valentina and Paramis, pero Croc, naalisin dito ng Blacklist International. So ngayon, RSG, pwede silang magbawas ng gold lane or specifically targetin uli itong si Yue. Kaya lang, ang dami kasing hero niyan eh. I'd say either Lilia or Brody Ban para at least tanggal yung marksman na pwede bumasag ng Netherrealm and then straight up pick the Claude on 4th for RSG. Actually, ano pala no, yung Ruby tsaka Nolan, pag nakikita mo yung ganyang dalawang hero na yan, parang ang sarap mag-Phobius. Ay, ang bilis kasi. Kaso may XP na kasi yung RSG eh. Yeah, pero it makes sense din kasi dahil ang daming ang pwedeng iwas and dash eh. So, Luoyi. Oh, interesting. Still respect. Wow. Lalim ng research ng ano nung dalawang team na to may savior kanina. Luoyi ngayon. Men, isang linggo lang na nakalipas eh, no? Kaya nga eh. Ang dami na nating nakikita dito ng mga hindi natin madalas na sisilip
And specifically against each other. Yeah, yun nga eh. Pero masisilip natin ngayon ang all-time MPL Philippines hero leader. Walang iba kundi si Edward. 18 Oh my times goodness. played, 15-3 ang wins. Grabe, on Barats XP. Barats. Barats XP. Simula nung ano pa yan, MPL Season 6. Naalala ko dyan si Flap. Flap eh. Oo, panahon ni Flap tsaka ni Edward. Flap and Edward yun eh. Yung galit na Ay, galit siya sa- actually, Season 6, ano pa siya nun? Mage pa siya nun. Season 7. Ay, oo nga. Ekoy. Okay, ito na. Inalis na yung Kaja. Claude? Will this be the option? Mag-go ba ang Claude ngayon for the marksman choice? Or Roger. Pwede rin Roger, actually. Claude or Roger on the table. Early game, pwede makalamang din if ever dahil wala pa kang gold lane. Depende pa rin yung Ruby kung saan napupunta to eh. Okay. Yeah, I think likely it's gonna be Rome Rome. for Kimpoy. And then baka kumuha sila ng, I'd say, Clint, Brody. Pero kung gusto mo talaga ng medyo out of meta na magandang matchup laban sa RG, I think Iritel is nice. At least ang hirap makabulin. Ang Benedetta ka. Oh, they Ay, go for the Harit. Harit, okay. Wow. Harit pick. Don't you just go Nathan here for Blacklist. Harit pick, no? Sobrang hirap. Oo nga pala. Kung ganun kadulas yung dance floor ng isang Harit, paano mo nga ba i-save yung sarili? You will be forced to use that ultimate for your escape. At ayaw mo gawin yun kung ikaw yung Nathan na pwede pang makakuha ng power spike in the late game or mid to late game. Interesting din choice ng RSG. They did pick up the Harit kasi alam nila yung mga natitirang mages like the Navarre Lilia, they suffer against this early game onslaught of RSG. So maganda naman yung Harit pickup. But then again, you will have to play maybe up against either the Irithel, the Brody, or the Nathan on Oheb. And then, potentially, I would say Navarre still. Novaria pick, no? Novaria additional vision. And yung pokes din kasi. There you go. Oy! There goes Nathan. Nathan! Wait. Oh, actually, that's better. Okay. Nana. Ruby and Nana. That is better. Wow! Nana and Nathan. Para sa kanilang fourth and final pick ngayon. Ano yung Joe! kukunin nilang Rome? Cho, let's go. Cho? So ba ang magiging huling sagot ng RSG for this dahil kailangan din makukuha ng front line from the Blacklist International Team Fighting Comp Either Cho or Rafa. na pwede rin bumabad, pwede rin. Oo nga. Kaso, oo nga, yung Faramis, yung Rafa, kaso ano yun, non-stop walang iwanan doon sa labanan, ha? Wala na namang mamamatay, no? Walang mamamatay sa pamilya, no? Sa pamilyang ito. Pero ngayon, final pick para sa RSG. There you go. Ay! Wow, Cho pick! Alright, the reason why Cho makes perfect sense here, everybody on the side of Blacklist International is forced to get Purify, and kapag kalaban mo ang Fredrin at Paramis at wala kang flicker, naka-Purify ka lang, medyo masakit sa pakiramdam. At kailangan nilang mag-ingat yun dahil that is a huge resource na pwede mong ibigay sa mga ganong klaseng escapes. Dahil nga kung ikaw may sumatont, ma-stun, pero dito titignan kung paano nga ba ang magiging spells dito ng Blacklist International. Will they go for the flicker or the escape? Or kailangan din nilang bumabot sa Purifies, or use the Purify rather, para ma-counter yung mga ganong klaseng engage. Dahil ngayong Cho, right on point prediction, Midnight. Yeah, these two drafts are, I would say, decent against each other, and medyo maganda yung ideology ng kanilang comp. Everything that matters here is yung early game execution nila kasi both can actually just snowball out of control, especially yung lineup ng Blacklist International. Isang magandang early game lang, like sabihin na natin first two turtles, if mapigilan nila yung RSG rito, they have the chance to take this Nolan and Nathan, yung nakakabulol na dalawang hero na yan, papunta sa late game. Either that, or pag nakuha ng RSG yung early momentum nila, ang hirap kalaban nung Harit Paramis. Comment down below sa mga nanonood ngayon, ano nga ba yung gaganang composition dahil RSG is on a match point. Ito na nga ba yung pagkakataon ng Blacklist International to rebuild the cold and force a game number 3? Kakalaman na. Yeah, ito yung aabangan natin kasi, again, napag-usapan na natin yung Nolan at yung Nathan. Dalawa sa mga heroes na heavily nagre-rely doon sa kanilang mga items, no. So kailangan mag-ingat ang Blacklist kung kaya nilang lamangan pagdating sa early phase, gawin nila dahil hindi pwedeng mahuli sila against RSG kasi once na mag-level 4 si Jose, kayang-kaya niya naman pagsabayan with the Zaman Force eh. By the way, shoutout pala sa Bargain Hunter. I think first time natin makita yun. Ulit, no? For the longest time, ngayon lang ulit natin makikita ang Bargain Hunter.
At napaka-importante sa laban na yun kasi kung items ang pag-uusapan, Totoo. kailangan din talaga ng extra boost para makuha yung Yeah. items. Yes, go ahead. To be fair, sobrang importante yung 5% discount sa mga tulad nila Harith, nila Nathan. Kasi item dependent yung pag-snowball nila. Like for example, sa Harith, yung Starium Sight. For the Nathan, yung Feather of Heaven. So mas maaga mo ma-pick up yun, mas mabilis mag-ramp up yung momentum mo sa game. So it does make sense, especially in this game. Hindi naman sila aarangkada kagad ng early game kasi especially for Blacklist International, meron sila Nolan. But also it's the same thing for RSG Filipicito. Kailangan mo yung mid-game timing for the Harith na mas maaga dumating. Okay, mid-game timing nga ang kailangan ng ibigay. Dahil may dalawang possible scenarios ang Blacklist International and RSG Philippines. Kasi isang maling move ay pwedeng madelay yung power spike. Okay, ito na Pero ba Fred sa yung baba. Okay, ito na ba yung maling move? Hindi, makakatakas. Level 3 pa rin itong si Edward. Ngayon si Demon Kite. Sinisimulan na yung unang turtle ng ating game habang ginugulo pa rin ni Light. Doon sa may purple buff, okay, nakuha na rin ni Sensui yung purple niya. Andito na Level si 5. Edward. Level 5. I-reset ba nila? Hindi, level 3 pa rin itong si Light. Light, Ayun. wala pang Way of the Dragon. Sinusubukan yung Lace na makakuha ng Nuts! turtle na to. Hatake si Sensui, makakuha ng unang turtle natin game. Ngayon, down. Ang tawag dito ng RSG, takbuhan muna Kimpoy ang mauuna. Si Nats ay hindi na rin makakatakas mula doon sa combo. Pero Whoa! Kimpoy makakaulit. Pero nakapag-purify. Pero Way of the Dragon din mula dito kay Light and Aqua will secure that kill. Krumi style pa. Tiniktok, pre. Siniktok pa patalikod. And RSG again with the style points. It was a good reset however, pero again, lugi sa XP, lugi sa level. Si Demon Kite dito, kaya Sensui pa rin yung nakakuha nung turtle. But then again, that turn coming out from Nat with the Petrify on the Benedetta. They were able to turn the team fight around. Unfortunately, tinamaan siya ng Molinas Blitz. But then again, RSG, they did win that trade. What a TikTok play, Light. Habang na pinag-uusapan namin ngayon, ang mga ganong klaseng pagkakataon, TikTok goodie bag, abangan nyo yan. Oo. I-click nyo na, i-tap nyo na yung, yung mga screens nyo para magwagi kayo ng 1,000 diamonds, di ba? 1,000 diamonds. So ngayon, level 6 itong si Edward. Parang hindi mo na makikipagsabayan ng Blacklist. Sabi nila, hindi, masakit eh. Naramdaman namin yung early game skirmishes eh. Kayang pumalag ng RSG. Yeah, despite that, they're slowly building a lead. Blacklist International from 500 to 700, slowly binabawa din nila. I think the focus now is probably pwede nila i-amp up ang gold lane because Oheb nagiging maingat dahil nga napaka-dangerous nga ng threat ng isang Harith dito sa gold lane. Especially sa ikutan ni Light. Op! Okay, si Raytada mag-iibon din yan. Nandun yung Jeet Kune Do. Takas ba? Pero si Demon Kite nalapit. Nandun yung taunt. Andito na rin si Aqua sa likod. Tinamaan ng Princess Rat. Pero hindi pa ganun kasapat yung damage ni Demon Kite para mapatumba itong si Kimpoy. Pero may pinaplano pa ata dun sa may bandang gitna. Let's see. May pag-dash in. Pero si Oheb at itong sa may bandang itaas sa si Kusei, wala pa rin magkakamatayan. Nagiging maingat din sa bawat hakbang ang dalawang kupunan na ito. Second, turtle is up for the taking. Tingnan natin kung sino makakuha ng magandang pwesto. Edward. Okay. Maganda ang nagiging coverage ngayon ng Blacklist International. This is the second objective na pwede nilang makuha. But still, nobody's taking first initiative kung sino makakuha ng objective na to. Nagiging maingat. Napaka-disiplinadong approach din. Wait. Okay. This rotation from Oheb. Teka Okay, lang. it Ay, missed. wait, Nako. nasipa. Sumipa nga si Light pero nandun yung entropy mula kay Oheb. Reset para dito sa turtle ngayon. Makikipagsabayan na Demon Kite. Alexafanable, hindi naman si Sensui. Ngayon, hinahabol pa rin ni Nats para Petrify. maliba. Hindi, tama yata. Pero sino magkakaroon ng tama dito? Demon Kite! Bakawa ng turtle ngayon, Edward. Nakabawi din ang isa doon kay Nats. Demon Kite at Aqua. Rundown sila, hahabol sila. Ang baba, 30-20% yung buhay dito ng mga Look at members ng mid, Blacklist. look at mid. At doon sa may bandang gitna, itutuloy na nila at babasagin yung torre na ito. At habang nakuha ng RSG yung objective na yon, nakuha din mismo si Oheb habang papunta din siya sa pit ng turtle. That was a beautiful punish come now from Kusei. Alam nila walang ultimate si Nathan kanina dahil ginamit yun para mapatay si Light. And then he actually cut in the mid lane para lang maharangan niya yung Nathan. Kaya inabot niya si Oheb na walang ultimate kaya hindi siya nakatakbo against the Zaman Force of Kusei. Yeah, may mga pagkalmang gagawin dito ang Blacklist. Pero ang maganda naman dito, kahit nagkakaroon ng sabihin na natin na lugian pagdating sa mga team fight,
sila pa rin na may hawak ng kalamangan. Halos palitan lang. RSG mapupunta sa blacklist, pa 150 lang. Pero ngayon, dito sa may bandang itaas ata magiging target ng blacklist. There's a trade, however, sa may bot. Okay, may trade ba? Like to say, papasok dito nila pang examine force. Pwede rin nakuha. Sabi ng blacklist, atras na natin, nakapag-examine force eh. Pero andito ngayon ang RSG. Sasalubong lang si Demon Kite, 4v4. Oh my goodness. Aqua ay nandun. Grabe yan, napakahaba na nagiging teamfight. Looking at this pressure from mid, Yeah. grabe, Nats going up top. Ito yung sinasabi nating split pressure. Nolan has to deal with the bottom lane, lalo pa naka-slow push yun. Okay, 5-man to 5-man initiation mula sa RSG. Ibibigay na ng blacklist yung Torre dun sa Oh may bandang my itaas. goodness! At grabe ang naging pressure ng Raiders. Force out ultimates. Resources still safe. Pero sa gitna! Ay, sa gitna naman! Nats, sino babalik pa? Oh! Si Yue! Nats! Same with Kim Boy! Dumanda, pero sabi ni Edward, hindi kami papayag na walang bawi. Detonas, welcome para sa kanya. At si No Nats way! naman hindi mamamatay. Nagamit na rin ni Entropy. Sabi ng RG, sige na, ikaw na natin. Kulang pa mga members ng Blacklist International. And 3 men down. Wow, 3 already. Nats with that double right under the turret midnight. Grabe yung sequence na yun. It started with a slow push on the bottom lane. Hindi niya minadaling itulak yung wave na yun. Kaya kailangan hintayin ni Sensui na tumulak mo na yung wave at masigurado niya walang tao sa XP lane. But after that, nagpunta si Nats sa may mid lane, tinulak niya yung wave na yun. He tried to join the fight on the top lane. And then nag-collapse sila sa may mid. And nakakuha pa siya ng 2 kills and a tower to boot. Dahil 3 torre yung nakuha ng RSG, samantalang isa lang yung nakuha ng Blacklist. Yeah, ang hirap nung naging trade na yun, pero wala ka ring choice kung ikaw ang Blacklist International. Kailangan kahit pa paano may makuha ka doon sa losing team fight na inyong pinuntahan. Pero RSG, nakikita natin na sobra yung confidence level nila and kailangan baliin ito ng Blacklist. Oh Ang my. dami nilang ways para bumali rito eh. Yeah. Speaking of Bali din, with this kind of composition ng Blacklist International, probably now, pwede rin nila i-respect ang nangyayaring power Oh, strike Nats, ng Nats, RSG. Nats. Nats up top daw, pwede maiwas sa tatlo. No way! Oh, nakaiwas pa! Wow! Dicing and slicing, ladies and gentlemen. Pero dito si Demon Kite. Si Edward na lang magiging punteriya na ilapag na rin yung Zaman Force. Light, Mabilis ang light. pagbasag. Ang kanilang gagawin pero doon sa may bandang itas pala, What? may nangyayari din. What? Hindi nila mahawakan itong si Nats. Pressure sa taas, sa baba. Grabe naman yung ginagawang push ng RSG right to the base of Blacklist International. Grabe, binabata ni Nats, men. Kanina, sige, fine. Macro, wave management, ang lupit ni Nats. This is just a showcase of a Benedetta gameplay. Wow. Sa harap pa dito ni Edward, no? And nakikita natin, RSG, sinasamantala na yung pagkakataon. Okay, hindi makalabas ang Blacklist. Kunin natin lahat ng resources na nasa paligid. At kailangang mag-force ng Blacklist dito na makakuha at least one bago magsimula itong Lord fight na namumuo doon sa may bandang ibaba. 35 seconds pa naman eh, so marami pang pwede mangyari. Oras. Naka-face na yung mapa. Oras ngayon ang kailangan ng Blacklist International para ma-rebuild ang pagkakataon para makabawi sa Oh, they're late gonna collapse game. here. Okay. Nako po. They're gonna collapse here. Wait, lima sila. Andito ata sandwich play. Hata! Pwede Ito mahi- ay gukol. pwede mahati. Sisipa na ba? Hindi. Andito si Kinpoy. Aabutan pa sila dito ng RC sa likod. Sensui ay nasa likuran ding banda. At kakapit lang muna sila. Naghawak-hawak muna ng kamay. Ang Blacklist International dito habang paatras na muna ang RSG. Nag-retreat si Demon Kite though, so they need to slow this Lord down. Alam ng Blacklist International, they're calling for it. Pumipresto na kagad ang Blacklist dito, knowing na kahit slow ito ng RSG. But then again, as you've said, Nats on the opposite side. This is basically Blacklist's Lord 101, the opposite side of the map. Naka-slow push. Actually, hindi nga naka-slow push. That's total full push on the opposite side. Flicker. Ay, andito na yung take-up play. Nasipa na Kinpoy. Ang una nila pero sila. Like the final blow. Nagamit yung Petrify. Atras mo na. Hindi pa pala Si Edward. nagamit yun. Pero si Edward may even din. 5-man initiation para dito sa RSG. And Nats with a kill. Same with Demon Kite. He needs to Tatlo ang defend. babagsak para sa mga agents. Oh my gosh! Kailangan nila mag-defend. Kailangan nila mag-defend. This might be a free Lord for RSG. 3 men down, 2 players left for Blacklist International to defend. Grabe yung pag-ipit nun sa paghuli kay Kimboy even for OHEB. Ito yung challenge if you're up against this kind of composition, the Purify. Sobrang precious na resource to if you're a Nathan because most of the times, yung ultimate na nagagamit for the safe passage switch para sa Nathan na to. Nolan. Yung
Yung Nathan. Ayan, Nathan. Yeah. Nalilito na rin ako. Diba sabi sa'yo nakakalito Nakakalito eh. kasi Nathan at saka Nolan. Tsaka parehas kasi, pag dinescribe mo kasi parehas may burst damage, parehas depende sa ultimate, Tama. mahirap. Yung Nathan, yung entropy din kasi. Oo, yun. Yung pareho kasing 5-letter hero na to. Pareho pang starts with N and ends on letter N. But look at this insane macro coming up from RSG. The map control, especially from Nuts. Don't get me wrong, 3 deaths yung Benedetta, but the overall impact. Ito yung masabi mo minsan, stats don't matter. Kasi yung impact sa game, yung actual quality of life na binibigyan niya sa team niya, ang laki eh. Kasi ang laking atensyon ng Blacklist International yung kinukuha niya. Okay, so ngayon yung Lord ay nasa may Immediate bandang gitna. attention. Naps Oh, Edward! ngayon. Oh, nag-miss yung ultimate. Nagamit niya na yung kanyang ultimate. Pero andito pa yung Lord sa may bandang gitna. RSG, hindi sila pipilit. Alam nila na kahit sabay-sabay yung minions, mabilis lang makiklear ito ng Blacklist International. So kuha na lang muna ng resources. Yep, speaking of resources then, we're 12 minutes in, 6K gold lead for the Raiders, and they're pushing Blacklist International backs against the wall, even in the base. There's a call, there's a conceal. Entropy, nagamit na rin. Nagamit na rin nagpa-final blow. Grabe yung box out! Pinax out, pre! Sable, basic lang to ha. Okay. All in. 1, 2, 3. Bato niyo lahat. 1, 2, 3. Okay, Bato. tore. Okay. Out. Grabe Yun yung naging call eh, no? Sa comps eh. Oo, ganyan yun. Pag pinakinggan mo yung mic check. Okay, ulti. Tore. Out. Classic RSG, no? Oh. Lagi inuulit yung Kailangan mga marami. sinasabi. Kailangan marami. Pag isa lang kasi hindi nila maririnig yun. Grabe yung pinapakita ng RSG dito. Pero hindi pa rin naman tapos ito para sa Blacklist International. Nakita natin yung potential, yung flicker setup mula dito kay Kimpoy. Nakahuli na siya ng ilang beses. Kailangan lang tumama dito sa right na person. Kaso, ang dilemma kasi inuunahan sila ng RSG eh. Parang as much as the Ruby wants to set, yung kapag inambahan ka ng Cho, yung kapag nagdalawang first kill, kailangan medyo defensive ka for the Ruby, kailangan mag-react ka doon. Kasi kapag may nasipa, that naka-ready yung second skill mo. So hindi rin makahanap ng engage itong Blacklist International kasi it cannot be the Ruby that starts it. Yep, hindi kasi sobrang hirap din na sacrifice na pwedeng gawin. Peka lang, Light, nakabantay sa boss. Oh! That's Nasipa big! dito na ilatag na rin ni Zaman Force. Pero ito rin Kimpoy babawi ni to the rescue. Andito na rin si Nuts! Aqua. Sa Nuts! Nash with a kill! Si Sensui nakuha nila, Semi Doem. Naku po, tatlong babagsak para sa Blacklist International. Hahatakin pa ni Aqua. At gawin na natin apat yan. Mag-isa na lang si Yue. Narito na ang Task Force RSG. May mga recalls na rin na inilalap ang kanilang kupunan. May minions. This might be the final force na inaantay ng Task Force RSG. At RSG Philippines ang nagwagi 2-0. Consistency.